ang palabas sa isang kulungan kung saan kinausap si Mang Kanor ng magandang dilag na si Miranda para gawa ng dokumentaryo ang kanyang buhay. Sumang-ayon si Mang Kanor para na din makahingi siya ng patawad sa mga nagawa niya ng kasalanan. At doon nag-umpisa ng magkwento si Mang Kanor. Inumpisahan niya ang pagkwekwento noong binata pa siya at nagtatrabaho bilang isang pulis. Hindi naging maganda ang unang karanasan ni Kanor sa babae. Dahil sa hindi pa niya naipasok ang kanyang armas, pumutok na agad ito. Kinaumagahan pinagtawanan siya ng kanyang mga katrabaho na malaman nila ang nangyari, nahiya si Kanor kaya umalis ito. Isang gabi, binati ni Kanor ang kanyang crush nang dumaan ito. Nalungkot si Kanor na malaman na meron na palang nobyo ang kanyang crush. At pagkatapos kinutsa siya ng kasama nitong bakla at sinabi na walang babae sa kanilang lugar ang papatol sa kanya. Tinamdam ni Kanor ang sinabi ng bakla at nagpakalasing ito. Nag-alala ang nanay ni Kanor nang mabalitaan ang nangyaring engkwentro ng mga pulis at sindikato. Umuwi si Kanor na merong daplis sa braso dahil sa engkwentrong nangyari. Bitbit din niya ang isang bag na puno ng pera. Kinaumagahan sinabi ni Kanor sa kanyang nanay na magre-retiro na lang siya sa pagkapulis, kasi natatakot siya na baka balikan siya ng kanilang mga naka-engkwentro. Sumang-ayon naman ito sa desisyon ni Kanor. Makalipas ang 15 taon, lumago ang Japanese style na kainan ni Kanor. Doon niya din nakilala ang magandang dalaga na si Sandra. Dahil sa may gusto si Mang Kanor kay Sandra, nilibre niya ito sa kanyang kainan. Dahil sa kayamanan ni Mang Kanor na pagpasyahan ni Sandra na akiting ito. At napangiting tagumpay na lang si Kanor matapos siyang halikan ng dalaga. Isang gabi, habang kumakain si Mang Kanor, dumating si Sandra para bumili ng pagkain. Tapos tila nagkakaigihan ang dalawa sa kanilang pag-uusap at pagkatapos hinalikan na naman si Mang Kanor ng dalaga bago ito umalis. Titing tagumpay na naman si Mang Kanor. Sa sumunod na araw, nakita ni Mang Kanor si Sandra at Laika. Inaya niya ito na ihatid kung saan ito pupunta. Ngunit nagdahilan si Laika na hindi makakasama at si Sandra na lang daw ang samahan nito sa park. Pumayag naman si Mang Kanor at nang makaalis tuwang-tuwa si Laika dahil kasama pala yun sa plano nila para akitin si Mang Kanor. Habang nasa park, masaya ang dalawa sa piling ng isa't isa na tila ba magjowa na sila. Kinagabihan, nagpasalamat si Sandra kay Mang Kanor sa pagsama nito at sa libreng hapunan. Tubusan ng napaibig ng dalaga si Mang Kanor. Kaya kinabukasan, pinuntahan ni Mang Kanor ang bahay na inuupahan ni Sandra na merong dalang bulaklak at tsokolate para mangligaw. Hindi na pinatagal ni Sandra ang panliligaw ni Mang Kanor at sinagot niya agad ito. Hinalikan niya si Mang Kanor ngunit hininto agad dahil hanggang doon lang daw muna, sa susunod na lang daw ang bakbakan. Nilapitan si Mang Kanor ng kanyang mga tauhan nang makita itong sobrang masaya. Hindi sila makapaniwala nang sabihin ni Mang Kanor na sinagot na siya ni Sandra. Pinayuhan siya na dapat kumain siya ng maraming balot dahil mapapalaban talaga siya kay Sandra. Ngunit sinabi ni Mang Kanor na hindi na kailangan dahil sa ganda at kaseksihan pa lang ni Sandra tumatayo agad ang kanyang sandatang pandigma. Sinabi na din ni Sandra sa kanyang kaibigan na sinagot na niya si Mang Kanor at hindi na sila gagastos pa para sa kanilang pagkain. At masaya ang dalawa na pinagsalohan ang pinadala ni Mang Kanor na pagkain. At sa kanilang monthsary, doon na pinagbigyan ni Sandra si Mang Kanor. Nag-request si Mang Kanor kung pwede ba nila i-video ang kanilang gagawing bakbakan. Tumanggi si Sandra ngunit napapayag siya nang sabihin ni Mang Kanor na doble sa hinihingi niyang pera ang ibibigay niya. At doon na nag-umpisa ang matinding bakbakan ng dalawa. Napalaban talaga ng matindi si Mang Kanor sa dalaga. Nang makauwi ang dalaga, ipinagyabang niya sa kanyang kaibigan ang kanyang bagong cellphone na binigay ni Mang Kanor at bilib na bilib ang kanyang kaibigan sa kanya. Inutosan ni Mang Kanor ang kanyang tauhan na magdala ng prutas sa bahay ni Sandra. At naka-jackpot ito nang madatnan niyang mag-isa ang kaibigan ni Sandra. Biglang uminit ang kanilang paligid at nagbakbakan agad ang dalawa. Sa araw ng birthday ni Mang Kanor, inimbitahan niya ang kanyang jowa at ang mga kaibigan nito para mag-party doon sa kanyang kainan. At sa sumunod na araw, naduduwal si Sandra at tila mabigat ang kanyang pakiramdam. Sinabihan siya ng kanyang kaibigan na magpa-check up baka kasi buntis na siya. Natakot si Sandra dahil papatayin siya ng kanyang mga magulang pag nalamang buntis siya. Gamit ang pregnancy test na confirm nga na buntis si Sandra at napaiyak na lang ito. Natuwa si Mang Kanor nang sabihin ni Sandra na buntis siya. Ngunit ang tuwa ay napalitan ng lungkot nang sabihin ni Sandra na ipapalaglag niya ang bata. Kinumbinsi ni Mang Kanor ang dalaga na huwag ipapalaglag ang bata. Ngunit buo na ang desisyon ni Sandra. Napaiyak si Mang Kanor nang isiwalat ni Sandra na hindi siya mahal nito at ginamit niya lang si Mang Kanor dahil sa kanyang pera. Napaiyak si Mang Kanor habang kwenekwento niya ito kay Miranda.
Hindi pa rin makamove on si Mang Kanor kay Sandra. Kaya nag-isip ng paraan ang kanyang mga tauhan kung papaano papasayahin muli ang kanilang bossing at para tuluyan ng makalimutan nito si Sandra. Merong ipinakilala ang tauhan ni Mang Kanor sa kanya na isang magandang dalaga. At para makalimot si Mang Kanor kay Sandra, pumayag ito na makipagkita sa dalaga. Sa kanilang pagkikita, nag-request agad si Mang Kanor kung pwede e-video ang kanilang bakbakan. Pumayag naman ito basta wag lang ipagkakalat. Nag-umpisa ng mag-record si Mang Kanor at inumpisahan na din nila ang matinding bakbakan. At simula noon, marami ng kabataan ang lumalapit sa kanya na humihingi ng tulong para sa kanilang pangangailangan. Pinagbibigyan niya lahat ng humihingi ng tulong sa kanya. Sobrang mapagbigay si Mang Kanor. Parang vlogger lang si Mang Kanor kasi binivideo niya ang kanyang mga tinutulungan. Hanggang sa isang araw, hindi mahanap ni Mang Kanor ang kanyang cellphone. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na hanapin ito ngunit hindi din nila ito makita. Nag-alala na si Mang Kanor sa nawawalang cellphone. Doon na nagsimula ang bangungot sa kanyang buhay. Pinakita ng kanyang tauhan ang kumakalat na video ng kanyang bakbakan. Natakot si Mang Kanor at hindi na alam kung ano ang kanyang gagawin para matigil ang pagkalat. Meron na ding pulis na naghahanap sa kanya at doon nag-umpisa na siyang magtago. Hanggang isang araw, hinuli siya ng mga pulis dahil sa mga reklamo ng mga babaeng kanyang kabakbakan. Ipinaliwanag ni Mang Kanor kay Miranda na hindi talaga niya ginusto na kumalat yung mga video niya sa social media. Nag-request din siya sa kanyang attorney kung pwede ba niyang makausap yung mga nagrereklamo sa kanya para makahingi siya ng tawad. Gusto lang naman talaga niyang makatulong ngunit marami siyang nasaktan sa kanyang pagtulong. Ipinaliwanag din ng attorney na pwede siyang magpiyansa sa kanyang kaso, ngunit nanatiling nakakulong si Mang Kanor dahil sa nahalungkat nitong anomalya noong siya ay nasa serbisyo pa. Nagawang humingi ni Mang Kanor ng tawad sa kanyang mga naging biktima. Naramdaman ng mga biktima na taos-puso ang paghingi ni Mang Kanor ng tawad sa kanila, kaya pinatawad nila si Mang Kanor. Naging masaya at gumaan ang loob ni Mang Kanor matapos siyang patawarin ng kanyang mga biktima. At sa huli, sinabi ni Sandra na hindi niya ipinalaglag ang kanilang anak ni Mang Kanor. At doon natatapos ang palabas na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimotang i-like at subscribe ang channel na ito. Para ma-inspired pa kami gumawa ng marami pang video. Kita-kits sa susunod na video. Subscribe for more videos. Thank you for watching. See you on my next video.